Muling ipinaalala ng Commission on Elections na bukas na ang deadline ng pagsusumite ng requirements ng party list groups na nais tumakbo sa 2016 national elections. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Mayroon na lamang hanggang bukas, Mayo 8, party list organization, coalition at bagong political party para magparehistro at maghain ng manifesto sa paglahok sa halalan sa 2016. Paliwanag ni Commission on Elections Commissioner Louie Guia, mainam ang maagang deadline para magkaroon sila ng sapat na panahon na masuri ang mga grupo. Gayun din, mas mapapag-isipan daw ng mga political party, party list group at kanilang mga nominee ang planong lumahok sa halalan. Iginiit naman ng kanilang tagapagsalita na si Director James Jimenez na sa ngayon, hindi pa nila kinokonsidera ang pagpapalawig ng deadline. Hindi na limitado sa marginalized at underrepresented groups ang mga maaaring lumahok sa nalalapit na halalan. The rules per se are roughly the same. It's simply the appreciation of those rules that change, no? The theory prior to the recent Supreme Court decision was that, of course, party list organizations were for marginalized and underrepresented sectors, but that philosophy has basically been changed. So now the party list system is really open to any group that meets the qualifications that are already set forth in the law. Batay sa Republic Act 79 Party List System Law, dapat hindi ito isang relihiyoso o banyagang grupo. Dapat hindi rin ito advokasya ang karahasan o ang anumang iligal na gawain. Noong Pebrero, 39 na party list group ang nadelist at nakansela ang rehistrasyon dahil hindi nila naabot ang hindi bababa sa 2% required number of votes noong nakaraang eleksyon. Ilan naman sa kanila hindi sumali sa nakalipas na 2 halalan mula nang magparehistro. Ngunit nilinaw ni Jimenez na walang epekto ang kanilang pagkakatanggal sa listahan kung magpaparehistro silang muli ngayon. Matapos makapagparehistro at makapagpesto, susunod na paghahandaan ng mga party list group ang aplikasyon ng kanilang mga nominee na nakatakda sa Oktubre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.